Yung ginagawa ko bang financial planning, tama ba para sa akin? Bilang tambay, yung ginagawa ko bang financial planning sa sarili ko, tama ba? Bilang magulang, yung ginagawa ko bang financial planning ko, tama rin ba? Bilang mahirap, yung ginagawa ko bang financial planning ko, tama rin ba? Paano yun? Paano ko malalaman na ang ginagawa kong financial planning ay tamang pagpa-financial planning? Ninyo, anong financial planning? What gave you the right to talk about this in this one? What gave you the right to talk about finance? What gave you the right? Eksperto ka ba dito? Ang tanong lang dito, bakit ikaw yung magsasalita about finance? Hi, welcome to Jerome Talks, where I challenge you to think unconventionally. And this is Coach Jerome. And today, may special guest tayo. And this guest is Coach Nino. Hi guys, my name is Nins. I'm a financial wealth planner. I've been doing I am a licensed financial planner in FWD. I've been doing this for almost 3 years already, and I'm a life and wealth coach. So I'm right here. Thank you so much for inviting me. Oh, yan. Oo naman. Siyempre, walang Maraming problema. salamat. Oo Syempre. nga eh. So, financial wealth planner. So, please do follow Coach Nino sa mga social media niya sa baba. You can see it down there. And anytime you need wealth and financial coaching, plus life coaching, you know where to find him. So, as I've mentioned, kakaiba ito, right? And the reason why kakaiba ito, again, is because I'm passing over the baton to Coach Nino. Siya ang host natin for today. Actually, I was really shocked, no? Kasi this is my first time being in a podcast na kung saan ako pala yung mag-i-interview. Yung na-invited pala, yung invited pala, siya pala yung mag-i-interview. And right now, guys, what we're going to talk about is financial planning. Yun. Now, this is very exciting and you don't want to miss this out, especially for the viewers, no? Especially for those people who's listening right now, because ang pag-uusapan natin is deep sense of financial planning. And right now, hindi ako pwedeng magsalita nito kasi ang mas magaling sa akin nito is yung mentor ko, which is si Coach Jerome. Wow, right now, mentor talaga. Now that we're here, we're gonna be explaining this to you bit by bit so that maintindihan nyo, no, ang kahalagahan nito. Are we good? Yan. Okay. Sige, let's go. Let's go start. Sige, sir. Boss Jerome, na-mention mo kanina that financial planning pala. Ano pala yung financial planning para sa'yo? Yan. Sige, ang ganda nung sinasabi niya, no? Ginanto niya kagad sa akin kung ano ang financial planning. Pero, ang mas magandang marinig natin is yung normal na definition ng financial planning. Okay. And, Nino, anong financial planning? Para sa akin, boss, ang financial planning ay pagbubukas ng kaisipan pagdating sa pera na kung saan alam ko yung papupuntahan ko. Hindi lang yon, may purpose yung paggagastos ko ng pera, yung pag-allocate ko ng pera, may purpose sa lahat ng bagay. For me, financial planning is isa yung kaalaman na kung saan magagamit ko sa pang-araw-araw. Yan, ang gusto ko yung idea na yan. No? So, again, araw-araw, ang mga bagay na narinig natin doon. So, hihimayin natin yun. Excuse me. First is araw-araw. Pangalawa, purpose. At yung magagamit sa pag-aayos ng Sige, finances boss, ko. before natin pag-usapan yung financial planning, okay lang ba, no? Kasi most likely, ang daming magtatanong sa atin, no? What gave you the right to talk about this in this one? What gave you the right to talk about finance? What gave you the right? Eksperto ka ba dito? So, ang tanong lang dito, bakit ikaw yung magsasalita about finance? Okay, sige. Ang ganda nung sinabi niya, no? Ang tanong niya kagad, eksperto ka ba dito? To tell you honestly, para mamulat yung usual na naintindihan niyo, para mamulat yung lahat. Financial planning. As the word itself, financial planning, finance. Meron kayang tao na walang finance? Wala. Wala. Naku. Yun yung problema. Kasi akala ninyo financial planning is for those people na talagang magagaling lang, no? Pero as you've mentioned, lahat dumadaan sa financial planning. And therefore, lahat ng tao na gumagawa at alam nila na may ginagawa silang financial planning. Hindi lang sila aware na yung term pala na yun ay financial planning. Okay. So, ibig sabihin, pag sinabing lahat, mahirap mayaman, nagpa-financial planning. Correct. So, ibig sabihin, ginagawa pala ng mga mahihirap yung financial planning, hindi lang nila alam. Correct. Okay, paano? Bakit? Kasi ganito kasimple yan.
kung hihimayin natin ang totoong ibig sabihin ng financial planning, bago ko sabihin kung saan ako nanggaling, para at least meron kayong kumbaga prologue, di ba? Kumbaga sa libro may patikim, may pahapyaw. Patikim, may pabukas na. di ba? Okay. So, lahat ng tao ay dumadaan daw sa hierarchy of needs according to Maslow. Ano po yung hierarchy of needs? Hindi ko Diba? po alam yun eh. Yun yung may mga level tayo ng pangangailangan ng isang tao. Level Level, di ng ba? pangangailangan ng Oo. isang tao ayon kay Maslow, Maslow. di ba? Okay. Sabi ni Maslow, nagsisimula sa pinaka-basic ang pangangailangan ng tao hanggang sa pinaka-complex. Okay. Pangarap, di ba? Yung mga ganun, yung mga utopia, adhikain. Bago ka umabot doon, meron kayong pinaka-basic na pangangailangan. At alam mo ba kung ano yung mga basic mong pangangailangan? Siyempre po, kailangan ko kumain. Kumain. Kailangan ko po ng panggastos para sa sustainability po ng work ko. Correct, no? Sa transportation po, kailangan ko Yan. po. Ang tawag natin doon sa mga pangangailangan na yon, basic needs. Those needs that you need to survive on. Okay. Katulad ng roof or shelter, clothing, and food. Opo. Basic sustenance. For you to be able to make sure na everyday may kinakain ka, everyday may suot ka, at everyday may bubong sa buhok mo. Anong kailangan mo? Sa mundo ngayon, Pera. di nagfe-financial planning ka na. Wow, di ba? Oh. So, lahat ng ginagawa, lahat ng pangangailangan, kailangan ng pera. Oh, Pero dahil may pera ako, nagsosurvive ako, nagpa-financial planning ako. correct. Ah, Financial planning is all about making sure that your basic needs are met and you are able to survive every day. So, ibig sabihin pala, kapag nasosurvive mo yung isang araw, nagpa-financial planning ka. Correct. So, ibig sabihin pala, kahit mahirap ka or mayaman ka, kaya gaya ng sinabi mo kanina, nagpa-financial planning tayo. Lahat tayo. Hindi lang talaga tayo aware. Yes, correct. Okay. As basic as anong kakainin ko bukas? At magkano yung kakainin ko? Di ba iniisip ko na sa gabi pa lang? Nagbabudget na ako. Oo, di ba? Darating yung sweldo ko. Magkano ang sweldo ko? 10,000 lang ang sweldo ko sa isang buwan. Okay. Hatiin natin, minus tax, lahat yun. So, meron akong 3,500 na matitira sa akin. Paano ko patatapusin ng 2 linggo na buhay ako doon sa 3,500 lang? It's already financial planning. Pagbabudget, no? No, binudget mo na eh. Yeah. The fact na nagbabudget ka, you're doing financial planning. What is your purpose? Though, is different. Sabi mo kasi kanina, kailangan may purpose para mag-financial planning. Ang purpose mo is to survive. That is your purpose, kaya ka nagpe-financial planning. Ang ganda. Kung iibahin mo ngayon yung purpose mo, magbabago rin yung set ng goals na gagawin mo at yung dadaanan mo. There, you make a difference sa financial planning mo. The more complex na ginagawa mo, the more na kailangan mo ng knowledge dun sa complexity. Bakit? Ask me why. Bakit? Bakit? Kasi, nasanay ka na ito lang ginagawa mo eh. Oh, Paano ka kakain sa araw-araw, paano ka babiyahe sa araw-araw. Simple lang, magsusurvive lang Oo. ako. Yan. Ngayon, dagdagan natin, paano mo bubuhayin yung magulang mo? O di kailangan mo ng pagkasyahin yung 3,500 kasama na yung bubuhayin mo yung magulang mo. There comes the skill of you investing money, di ba? Preparing money pagka nagkasakit sila. Nagiging complex, nagiging mahirap na yung simple lang na, alam mo, kasurvive ako. Kasi una pa lang, boss, alam ko, syempre una pa lang ang iniisip ko lang sarili ko eh. Correct. Dahil nga mayroon na akong inisip na parang nag-scale up, no? Nag-level up na yung gagastusin ko kasama na yung pamilya ko. Yung financial planning ko rin, naging complex din. Correct. Okay. Kaya, natatakot ang mga tao pagdating sa financial planning kasi ang grand ng idea nila, kasi yung pangarap nila grand. Kunyari, ang pangarap Gets. mo is gusto kong magkaroon ng 6 na bahay.
Okay. Magkano sweldo mo ngayon? Kunyari, isipin lang natin, 6 na bahay. Magkano sweldo ng normal na tao ngayon? Minimum, sabihin na natin 12. 12, 13,000? Lagyan na natin 16 para hindi ka na mahirapan. Sige, 16. 16. Paano mo gagawin yung 6 na bahay sa 16,000? Oo, nagbabago. Paano yun? Therefore, your financial planning skills has to expand para maisip mo kung paano mo aabutin yung 16,000. Ang tanong ko dito, may nagsasabi na ang pagpa-financial plan daw, para lang yan sa mayayaman. Anong masasabi mo doon? Wala. Hindi para sa mayayaman yan. It goes without saying, again, na grand kasi yung kailangan nilang gawin. Therefore, parang mahirap abutin yung ginagawa nila pagpaplano. So sinasabi mo, dahil nga grand ang gusto nila, ang nagiging problema lang, mas mahirap nga lang talaga yung pagpa-financial plan. Yes, but in the end of the day, everybody has to go and undergo financial So planning. sinasabi mo, one way kahit or mahirap ka lang, okay, kahit mahirap ka, financial planning, dapat gawin mo yan. another. Yes, kasi kung hindi ka magsasurvive. Okay. Kasi sabi mo nga kanina, ang financial planning, ang basic needs for financial planning is survival. Yes. Alam mo, ang ganda ng sinabi mo, no, especially pagdating sa financial planning, na lahat pala ng tao ginagamit ito. Correct. No, pero ang tanong ko lang, since kung lahat ng tao ginagamit ang financial planning, sino naman yung mga dapat na tao na dapat tuturo sa'yo nito? Yan, alam mo, really, the idea around financial planning at yung problema natin kung bakit feeling nyo na hindi nyo alam, stems back in history. Okay? For you to understand kung bakit naghahanap tayo ng tao na magtuturo sa atin ng financial planning is because throughout history, we were taught na dapat ganito, na dapat ganito, Okay. na dapat ganito. At saan sa tingin mo nangyari yan? Bakit naging ganun? Hindi ko din alam, boss eh. Dahil nasakop tayo. Okay. And the people that subdued us gave us the impression na dapat makinig ka sa akin. Okay. See? Now, dahil ganun yung idea around it, throughout time hanggang sa pagtanda, meron ba dapat tayong pakinggan? Yun ang tanong ko. Meron ba dapat kaming pakinggan? In truth and in honesty, wala naman dapat tayong pakinggan. Ganun? Correct. Kasi the mere fact that you're surviving tells you that you're doing a good financial plan. Okay. However, ito na yung gusto Okay. mong parte. Okay. Ang sunod na tanong ko sa'yo, yung bang alam mong financial planning tama na para sa'yo? Yung ginagawa ko bang financial planning, Hmm. tama ba para sa akin? Yes. Okay, bilang tambay, yung ginagawa ko bang financial planning sa sarili ko, tama ba? Okay, bilang magulang, yung ginagawa ko bang financial planning ko, tama na rin ba? Yun. Okay, yung bilang mahirap, yung ginagawa ko bang financial planning ko, tama rin ba? Correct. Okay. So ano yun? Paano yun? Paano ko malalaman na ang ginagawa kong financial planning ay tamang pagpa-financial planning? Yan yung gusto kong idea. Now you're asking the right question. Kasi you're asking me before, sino ba dapat magbigay ng financial planning? Wala. Pero kung tama ba itong ginagawa ko, pwede bang magtanong kung tama ako? Okay. Now you've opened your mind. The first thing that you have to understand is, ready ka na ba? Is your mind clear? You are a life coach, right? And in life coaching, what is the number one rule before you teach somebody? Asking permission. When you know that you've already asked permission, this gives this person an open mindset. Okay. Now that he's ready to accept, diba? Now he has to understand that someone knows better than him. Okay. So you do not ask somebody na kapwa mo tambay kung magpa-financial planning ka. Tambay ka, magpa-financial planning ka, tapos gusto mong tanongin, ang tatanungin mo, Mama, ba itong ginagawa ko? Tapos sa kapwa mo tambay, ano sasabihin niya? Tama yun, din ginagawa mo. Syempre. When the person is open, then you have to ask somebody who is knowledgeable, who has knowledge on this topic. Sino yung mga pwedeng tanungan dyan? Yan yung mga taong nag-aral ng nagpakadalubhasa just to make sure that they know the right
financial aspect of every person. Okay. May tanong ako dyan. Kasi Ah. ang ganda ng ang ganda ng topic natin. Hmm. So, sinabi mo kanina na dapat kong pakinggan yung mga taong nag-aral pagdating sa pera, nag-aral pagdating sa financial planning. Pero kailangan ko rin bang pakinggan na kung nagsisimula pa lang yan, yung financial planner na yan o kung sino man yung magaling pagdating sa pagpa-financial plan, kailangan ko bang pakinggan yan kung ang lifestyle niya hindi pa gaano kaganda? I love that, no? I love that. I want to make sure that everybody is clear about that. When you do financial planning, you have to understand na kailangan akma yung tinuturo mo sa ginagawa mo. It doesn't matter if nagsisimula ka pa lang, nasa gitna ka na, expert ka na, super expert ka na. What matters is, are you in the right mindset as that person who wants to be with you? Paano ko malalaman kapag nasa tamang pag-iisip yan? Makikita mo. Bibigyan kita ng sample. Kunyari, anong frame of mind ka nung pupunta ka sa isang financial planner? Hindi ko gets. Kunyari, anong gusto mo kumbaga, ano yung gusto mong goal na mag-receive or magawa kaya ka lalapit sa financial planner? Gusto kong malaman ano pa yung hindi ko alam pagdating sa pera. Pwede yan, medyo complex na yan. Okay. Pero kunyari, may utang ka. Bigyan Ayun. ka lang, ba? Lalapit ka rin sa financial planner. Financial planner, Marami ko po utang. marami ko pong utang. Yeah. Ang nilapitan mong financial planner, bago lang, bagito. Katatapos lang mag-aral sa financial planning. Pero, ito ngayon, wala siyang utang. Is he the right person now? Wala siyang utang, wala siyang problema. Malinis siya. Malinis siya. Yes. Because you will learn one thing or another from him. However, expert na to. Years and years na siyang nag-financial planning. Okay. 10 years, 15 years. Lumapit ka sa kanya, tapos maririnig mo, puro utang din siya. Okay. Siya ba yung dapat taong lapitan mo? Okay. So, ibig sabihin, sinasabi mo, depende pa rin sa sitwasyon ko. Depende pa rin sa kung anong kailangan ko, yung lalapitan kong financial planner. Correct. Ngayon, kung may utang ako, kailangan kong puntahan yung mga hindi na walang utang, malinis pagdating sa pera. Or galing sa utang, Or galing sa utang na pero nakatakas. nakatakas pagdating sa utang. Yes. Okay. So, ibig sabihin, sinasabi mo ngayon, okay, na hindi lahat ng financial planner magaling sa pag-handle ng utang. Kasi sinasabi mo, kahit 5 to 10 years or 15 years yan, kung may utang yan, hindi pa rin makaalis sa utang yan, hindi yan yung tamang tao para pagtanungan mo pagdating sa utang. Correct. Okay. Kasi ang problema sa atin is maraming tao, and I have to admit, I'm also a financial planner, na sasabihin na, sa akin ka lumapit, financial planner ako, di ba? Pero na-scam siya. Lagi Okay. siyang sa-scam. Ang problema mo, paano ma-safety yung pera mo? Lalapit ka ba sa kanya? You see where I'm coming from. You want to be able to cater to those goals you want in life, di ba? And the person that you should approach is somebody who knows to handle that type of situation. In the end of the day, whether or not bago siya, matagal na siya, di ba? Bonus kung mas matagal na siya. Pero kung bago siya, pero hindi siya nasa-scam, you will learn something from that person. Bakit? Hindi nga siya nasa-scam eh. Kahit 1 year pa lang siya nagpa-financial planning. Kaysa dun sa taong 10 years na, tas na-scam pa. Di ba? So, you see where I'm driving at. Financial planning are for those people. Yes, correct. Expert. Pwedeng PhD. Pwedeng Harvard pa siya. But in the end of the day, is he the right person for your goal? Alam mo, ang ganda, no? Parang sinasabi mo lang din sa akin that every man or every person in the world na nakikilala mo, that's an opportunity for you to learn about money and finance. Correct. Ang ganda. And this is why it is important na we as financial planners also has an open mindset. Diba? We cannot just stop because magaling na tayo. Like for me, I have AFT, I have CFTP, I have RFT. I have a lot of titles behind my back. However, does that title make me qualified to give you a financial advice? Yes or no? Yes, because I have studied a lot. Yep. No,
Because I may not have the same goals as you. Mm. And I may have not experienced yet what you have experienced. Okay. So sinasabi mo na pagdating sa tao, no, hindi basta-bastang tutulungan yan. Mhm. Aalamin mo kung match ba kayo, Mm. pair ba kayo together, pareho ba kayo ng kailangan, Mm. pareho, matutulungan mo ba siya sa kailangan niya, Mm. kung ano yung needs niya, o kaya naman, maaaring alam mo yung needs niya, pero magkaiba kayo ng principle sa buhay. Correct. Okay. This is the reason why when we do financial planning, and I understand you also have the same training as a financial planner, ang unang-una mong sinasabi, tingnan natin yung goals mo, yung track mo, at kung matutulungan kita, tutulungan kita. Pero kung hindi kita matutulungan, okay lang bang Refer kumuha ko kita ng sa isang ibang- taong mas magaling sa akin sa field na yan, na makakatulong. So kailangan pala talaga, no, na upuan natin muna yung isang tao para malaman natin na kung ang kailangan niya, meron ako, maibibigay natin, pero if ang kailangan niya, Hindi mo wala sa ibigay, akin, let's refer him to other person. huwag kang maging madakot. Ang tawag doon, sabi sa akin, no, ang tawag doon, that is the proper way to consult someone. So if kanto pala, no, kailangan pala talaga pag-usapan muna ng maayos. Correct. Okay. Thank you. Di ba ngayon, naiintindihan mo? And ngayon, mas lalawak yung idea mo about financial. Oo, nasa una pa lang, ang financial planning ay ginagawa na pala ng may hirap o mayayaman man yan, kung ano ka mang tao ha, ginagawa pala natin ito sa pang-araw-araw natin, hindi lang pang mahirap, hindi lang pang mayaman. Ang financial planning is basic survival na ginagawa natin sa pang-araw-araw. Correct. And then, kung lalapit ka man sa tao na gusto mong baguhin yung goal mo, kailangan makita mo kung parehas ba kayo, align ba kayo, akma ba kayo doon sa gusto niyo mangyari. Actually, tuwang-tuwa nga ako in terms of financial planning, boss, no? Kasi, in that financial planning, I am able to basically nakakapag-budget ako ng money specifically sa kung anong kailangan. Tulad nito, boss, no? Nakabili ako ng Mad Coffee. Yan. Tulad nito, nakabili ako ng Mad Mad Coffee. Mad around this, no? I just wanna thank Mad Coffee for being here. It's such a very beautiful place. No, nga. Not imagine you're doing the podcast, parang nandito ka lang na you're doing the podcast. Yeah. So thank you for the people that who's supporting us in terms of Mad Yeah, Coffee. man. We're basically here in QC. Saan to, boss? Sa Congressional Avenue. So just go to Mad Cafe, Congressional Avenue. Malapit lang sa Visayas Avenue. Okay, ang dami na natin pinag-usapan pagdating nga. sa financial planning. Tinanong ko kung ano nga ba yung financial planning. Pero ang tanong, ang dami natin sinasabi, pero paano nga ba ang pagpa-financial plan? Ang tamang paraan. Yan. Okay. Kasi yung problema, no, baka naman sabihin nila, dami nyo sinabi, hindi nyo naman tinuro. O, di ba? Yung parang wala silang natutunan. Okay. Okay, let's first start with the basic tenets ng financial planning. Oh, sige. Meron tayong tinatawag na paa ng financial planning. Ano no? Paa. Paa. Yes. So ang pagpa-financial plan pala, may paa. Yes. O, ano yun? Unlike sa ibang animal, 5 ang paa niya. Diba? Pangit po kayo, animal, 5 ang paa niya. Okay. There are 5 basic pillars of financial planning para tumayo ang financial planning. Okay, 5. O 5. Unahin natin yung pinakaayaw ng lahat. Siyempre, bakit maraming nag-i-insurance ang nagka-financial planning? Because sa 5 to, ang pinaka-importante is risk assessment, which is insurance. Diba? Insurance is something na importante because you wanna make sure na pag tulog mo, safe ka. Pagising mo, safe ka. Tumawid ka ng kalye, safe ka. Diba? Nasunog ang bahay, safe ka. O, diba? O, yun. Hindi Villarica Pawn Shop ang sinasabi ko dito. Okay. Ha? Ang pinag-uusapan ba nating insurance, yung sinasabi mong bahay, iba't ibang klase ng insurance. Correct. Okay, So, yun. klaro. The second tenet is always, di ba, kung safe ka, sure ka, Kung safe ka, sure ka, health it naman. health. Yes, correct. Okay. You have to make sure that whatever happens in your life, may perang naka-ready. Kasi ganito yan, nagplano ka, di ba? Gusto mong gumawa ng bahay. Ang bahay, 10 million pesos. Piso na lang, mabubuo na yung 10 million, nagka-cancer ka. Aroy. Aroy, asan na yung pera ng 10 million? Mhm. Nawala lahat kasi pinanggamot mo. Gumaling ka, wala ka ng bahay. Okay. O, di ba? So, that's the reason why you have to have the second pillar. Health. Okay. Una, insurance. Yeah. Pangalawa, health. Yes. Dapat maayos. Yes. No? Third, may plano ka magpamilya o wala?
Diba? You have to have those short-term goals. And Ano one yun? of the short-term goals na famous is education. Education. Oh, di ba? Yan, yung mga gusto nila, di ba? Mm. Education. So, education stands for those yung mapag-aaral ko ba yung anak ko. Totoo. Di ba? Kung hindi naman education dahil wala kang anak, di ba? Meron kang mga short-term goals. Gusto mo magkaroon ng bahay. Di ba? Or gusto mo magkaroon ng business. Natatawa nga ako usually pag tinatanong ko, gusto ko magkaroon ng business. Pag tinanong ko, anong business ang gusto niyo po balang araw? Basta gusto ko na magkaroon ng business. Kahit ano. Kahit ano. Okay. Sabi ko, mahirap po yan. Wala pong business na kahit ano. Tama? Boss, tanong ako. We're talking about education here. Oh. Babalikan ko lang konti. Pinag-uusapan natin yung education at kailangan dapat ready tayo pagdating sa education. Mm. But, syempre boss, paano naman pag hindi gaanong kayaman yung meron ako? Oo. Paano naman kapag ito lang yung gusto kong mga public? Pwede naman ba yun, boss? Pwede. Okay. It is not really something na dapat pagdebatihan. Okay. Kanya-kanya yan. Okay. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo, kanya-kanya ang financial planning. Hindi Okay. pwedeng one size fits all. Ano yan? Cap? Okay. Diba? Or brief? Okay. Na pag small, lahat ng ganitong size kasya. Hindi ganun ang financial planning. It's your financial plan. Ang financial planning ay general. Diba? Kung saan nagagamit ng tao, mapa-education, kung ano mang education ang gusto So mo, niya, hindi doesn't matter. mm-hmm. Okay. Last, fourth aspect is always retirement. Okay. Siyempre, pagkatapos mo mag-ipon, tumulong sa iba, gusto mo namang Pag-retire. mag-retire. Enjoyin yung buhay mo. Di ba? At kung paano ka man sa mundong ibabaw, if you're gonna leave Earth, di ba? You wanna be able to fix the last part. Which is, ayaw pag-usapan ng karamihan. Ano yan? Estate planning. Okay. Ang gandang pakinggan, pero ano yan? Estate planning. Siyempre, pag pumano ka na sa mundong ibabaw, kanino ba tong lupang kinatatayuan mo? Anong bansa? Pilipinas. Since nasa Pilipinas ka, binibigyan ka lang yan ng karapatan na tumira dito. May kapalit yung karapatan na yan. Ano yung pangalan ng ayaw yung pag-usapan? Letter T? Tax. Tax. Siyempre, ita-tax ka niya. Diba? Ngayon, mag-liquidate na tayo. Magbayaran na tayo ng tax kasi wala ka na eh. That is why you have to pay for the estate tax. That is your properties when you are gone. Ang estate planning, ang property mo pag nawala ka. No, Klaro mo lang. Ang estate tax, ang property mo, pag nawala ka, na itatax ng gobyerno. Ang estate planning is prepara mo na ngayon pa lang yung pambayad doon para hindi magka-problema ang mga anak mo at yung mga susunod mong henerasyon. Anong pinagkaiba nung life planning at estate planning? I like that, no? Ang life planning, simple lang. Pag pumano ka sa mundong ibabaw, di ba? Parang yung lamok, malapit ko na siyang patayin. So, yun. Pag pumano ka sa mundong ibabaw, di ba? Sure ka na continuous pa rin yung buhay ng mga taong mahal mo sa buhay. Okay. Ang estate tax, sure ka na may titirhan sila, may gagamitin sila, kasi yung estate bayad na. Hindi mo sila gagambalain na bibigyan sila ng utang ng gobyerno. Oy, may utang yung tatay mo, bayaran mo to. Wow. Kalimitan, ganyan. Ganyan ang nangyayari. So, ibig sabihin, ang life planning is meron kang maibibigay. If you're gone, like for example, wag naman, di ba? You are currently how young? 21? 22. 22. Napakabata. 22. By 27, I think you would like to have a baby. Of course. Di ba? By 28, at 29, 30, ilang taon pa lang naman yung anak mo. Should you not wake up tomorrow at the age of 30, May pang-aaral ba yan? may pang-aaral pa siya. Iniwan mo naman sa lahat ng problema sa asawa, yung responsibilidad na pag-aralan siya. So, life planning assures that. Ngayon, paano naman bumili ka ng bahay?
Na-assure mo na makakapag-aral sila. Na-assure mo na makakain sila. Paano yung tax? Ma-assure mo ba? ng bahay. Oo, na binili mo. Hindi eh. That goes with estate planning. To make sure that in the future, mayroon magbabayad ng mga bagay na iniwan mo. Yung mga obligasyones mo dito habang nabubuhay ka, na sagutin mo sa gobyerno. That is estate tax. That is estate plan. Ang ganda, no? Na meron pa palang, maliban sa financial planning, meron palang life planning at meron din estate planning. Correct. Lalong-lalo na sa estate planning na kung saan after the life planning na wala ka, meron bang babayad ng tax ng property mo? Or ready ba ako pag nawala ito? Ang ganda. Kasi kalimitan, wala tayong pakialam eh. And I have to admit, a lot of people don't really take care of that. Bakit? Kasi napag-aral naman kita, graduate ka na. Maayos na buhay mo. Siguro naman kaya mong bayaran yung estate tax. Sino may sabi sa'yo? Kung yung iniwan pala ng tatay mo, mansion. Nagsisimula ka pa lang sa karera mo sa buhay. Paano mo babayaran? Alam mo yan yung mga nakakalungkot, di ba? Kasi hindi talaga mawala yan sa Pilipinas. Merong mga, pag nawala yung family ko o relative ko, babayaran ko yung utang nila. So boss, ang ganda ng sinabi mo kasi isa lang yon para ma-prevent na natin yung mangyayari for the future. Even though ayaw naman natin mangyari yun. Pero hindi talaga natin masabi. Ang ganda nun kasi dun natin maipapakita ang kahalagahan ng financial planning, life planning at estate planning sa mga tao. Correct. And I want to, this is the 5 pillars. Okay. Now, yan yung nagpapatayo sa financial planning. Okay. Pero, ang nagpapaganda sa financial planning ay yung pang-anim na nasa ibabaw. So, ibig sabihin, may 5 paa ang financial planning. Nagpapatayo sa financial planning. Yes. Meron ding Taas sa financial planning. Merong nagpapataas Yes. sa financial planning. Sige, explain mo. And the 6 is what you call your tip. Yan yung nakikita ng mga tao. Yan yung nakikita. Yes. So, ibig sabihin, sinabi mo kanina, yung 5, hindi nakikita yon. Pero yung nakikita, yung tip. Yes. Meron tayong Pang-anim. 6. Pang-anim siya. Pang-6. Okay. Oo. Yung tip na nakikita ng tao, yan dapat yung huli mong ginagawa. Pero karamihan ng Pilipino, ewan ko kung bakit yan yung inuuna nila eh. Ano yun? Investment planning. Investment planning. When you are sure that your feet are able to stand up on the ground, that is the only time you plan for the tip of the iceberg. Ang ganda. Ang ganda. When I am sure already that I'm already prepared, that's the time You do investment I planning. will do investment planning. Correct. Explain mo, what's that? Investment planning tells you that your goals in life is still attainable. Nagmamadali ka kasi, inuna mo kaagad yung investment. Gusto mo kaagad maabot yung goal mo. Pero if you do this correctly, you do the feat of those goals na gusto mong gawin sa dulo, your tip of the iceberg is what people will see. Parang kabag business, di ba? Pag nag-business, ano ba nakikita mo doon sa businessman? Yung suot niya, yung dinadrive niya. Pero hindi mo nakita yung trabahong ginawa niya para makarating. Hindi nakita yung kahirapan, no? Hindi nakita yung hard work eh. Correct. Ang nakita agad yung resulta. Yung resulta. At maraming tao nakikita, putik, ang ganda naman nito, ang galing naman nito, pero hindi nila nakita yung hirap, yung pagod na ginawa. Yes. And this is investment planning. Okay. Yun lang ang nakikita ng mga tao. Akala nila pag may pera, investment. Ay, businessman yan. Oo. Pero ang totoo, when you lay the groundwork correctly, when you start doing the investment, this is what reaches your goals, your aspirations, yung gusto mong mangyari. Yan yung tumatama. Yan yung tip o dulo ng financial planning. Alam mo, sobrang ganda ng sinabi mo kasi parang pinakita mo sa akin yung kahalagahan ng financial planning na meron palang kailangan unahin bago muna ako mag-invest. At kalimitan, nagagawa ko is nag-i-invest muna ako bago ko unahin yung mga dapat na unahin. Yes, correct. At minsan, matigas ang ulo ko na ginagawa ko pa rin to kasi alam ko sa sarili ko, nandito yung pera eh. Alam ko sa sarili ko na magsusustain sa akin yung pera. Pero I get that. Pero sometimes, most of the time, na kaya na hindi pala ako ready. Most of the time, matigas lang pala ulo ko na hindi ko dapat
na kailangan ko palang i-lay muna yung groundwork Correct. for it. Correct. Before investing, I have to plan for it. And before planning, I have to do the process Process around of it. it. Correct. Here are the commonly asked questions about financial planning and estate planning. Number 1, kailangan ko ba talagang magpa-consult sa financial advisors or planners about my financial plan? Hindi po pwedeng ako na lang ang gumawa ng sarili kong financial plan. Alam mo, I like the idea na yung nagtanong is kailangan ko ba talaga magpa-consult? Pwede na bang ako na lang? Pwede na bang ako lang? Ganito lang kasimple yan. Ang dami naman sa YouTube University. Yeah. You try it out first. Okay. If you're having a hard time, then I think you have to consult somebody. Ang sagot ko naman dyan, boss, thank you for answering that. Ang sagot ko naman dyan, pwede naman talagang ikaw. Again, magdedepende tayo sa sitwasyon mo. Yung magpapaturo ka ba, something na hindi mo alam, or something na alam mo na. Ngayon, ang tanong lang dyan, if yung pagpa-financial planning mo ba, na isa sa buhay mo ba in your life? Ngayon, kung hindi, ask for help, seek support, be vulnerable because that's only the time you can develop. Ang problem kasi sa mga tao ngayon is, ako na lang. Tapos pag nagkanda leche na, diba, sasabihin nila, hindi kasi ako tinulungan ng financial planner. Wow! Kailan naman namin malalaman na kailangan talaga nila ng tulong? What you have to do is be authentic, diba? Tell the truth to yourself na hindi mo lahat saklaw. And then, you look for a financial planner na nakikita mo naman na sinasabuhay niya yung gusto mong makuha. Kasi marami dito, kung sino lang maila eh. Diba? Nakakita lang ng, kailangan ko mag-financial plan, hindi pala ako marunong mag-amortize, no? At mag-compute ng effective rate, no? Kakaiba na to. Which we will be talking about later on. Hindi na pala ako marunong gumawa ng effective rate. Tapos, ang nakita mong tao, diba? Financial planner na 6 ang utang sa bangko. Hindi na mahirap. Diba? No? Again, assess it first. Do your own research first. Kasi importante, kaya nga tayo binigyan ng utak ni Lord eh. Para pag i-check yung logical side niyan eh. Ngayon, if hindi talaga kaya, no, medyo hindi talaga natin alam kung ano yun, seek for help. Ask for professionals because that's the reason why they are called professionals. Pinag-aralan. Correct. Okay? Next question is, after mag-build ko ang emergency fund, what's next? Buy HMO, buy insurance, ano po bang dapat kong piliin dito sa dalawa? Nice, no? I like the question na I've built my emergency fund, no? Unahin muna natin, ano ba ang emergency fund? Baka mamaya, binild mo emergency fund, Di mo alam ibig sabihin, diba? When you say emergency fund, that you cannot touch unless it is emergency. Ayun. Ano ba ang emergency? There are only 3 emergencies in life. Diba? Sickness? No, loss of limb, Loss of limb. loss of life, Loss of life. diba? And loss of liberty. Okay. Liberty means? Hindi ka na makagalaw. Okay. And when you say loss of limb, diba? Kamay, paa, tenga, mata, ilong, bibig, mahal mo sa buhay. Gana? Yes. Kasama yung mahal sa buhay sa Of loss course. limb. Subukan mo nga gumalaw kapag nawalan ka ng girlfriend. Diba? So, ilang araw ka na diba? So that is loss of limb. Okay. Diba? Loss of life, ikaw, asawa mo, diba? Pamilya mo. Hindi nakasama yung pamilya ng pamilya mo. Or yung pangalawang pamilya mo. Okay. Diba? Doon lang sa first family mo, pamilya mo, and yung extended family. Okay. And Loss now, of liberty? Loss of liberty. Yan yung mga may kaso ka, may problema ka. Hindi ka na makagalaw. Na-impede yung freedom mo to think properly. Na-impede yung freedom mo to do things on your own. Natataranta ka, natatakot ka. Kasama din ba yung utang? Kasama dyan ang utang. Loss of liberty. Kasi syempre, loss of utang is a specific form of loss of liberty. Bakit? Sa tingin mo yung makakagalaw ka na maayos, Hindi, knowing na wala ka ng pera. Wala peace of mind. Correct. So that is loss of liberty. So yan lang yung emergency para sa akin. Okay. Emergency,
is always approximately 6 to 12 months. Okay. Dapat within 6 to 12 months na asikaso mo na yung problema mo. Pag hindi mo pa naasikaso yung problema mo, di ba? Which is common in life coaching. Pwede kang umiyak, wag mong tambayan. There must be a problem not only with the problem, but with you who's fixing the problem. Ganda. Ang ganda ng sinabi mo kasi parang, meron nga ako analogy dyan eh. Kapag yung problema mo, nandyan pa rin yan for the next 6 months, utang na loob, wala kang ginawa. Katamaran yun. Katamaran yun. Totoo. Diba? Kaya nga tayo binigyan ng limbs eh. Ah. Kaya nga tayo binigyan ng utak. Kaya nga tayo binigyan ng ito. Kasi the moment na ito lang, hindi talaga tayo magagalaw. Kaya nga tayo may actions eh para doing it. And I love that, that emergency funds, ito pala yung kailangan natin. Ito pala yung purpose na. Kaya tayo may emergency funds, it's because if something happens for us, may magagamit tayo. Correct. So, yun yung pinaka-importante. Now, what to buy after emergency funds? Okay. Diba? Or then you go back to the 5 pillars. 5 pillars. Ano ba yung unang-una sa 5 pillars? Insurance. Insurance. Your risk assessment. Okay. Make sure that you've assessed your risk enough. Okay. And the basic risk assessment is 6 months your annual salary. 6 times your annual salary. Okay. Bakit? Kasi at least you get to make sure that your family and you lives 6 months Ang ganda. I love that. nang wala lahat. That's insurance. Mhm. So, people, sabihin nila, 6 times Times your annual annual salary. Oo, sige, subukan mong mawalan ng trabaho tapos ikaw ay isang manager. Taas ang posisyon mo. Sa tingin mo, makakakuha ka agad ng trabaho na manager ka? Hindi na. Hindi, no. Babalik ka ulit sa baba. Unless sobrang sought after ka. Di ba? Unless ang pangalan mo ay agamulak ng IT society. Di ba? Di talaga makakahanap ka agad. Pero kung hindi, paano yung kung normal na IT personnel ka na naging magaling at biglang nawala yung kumpanya during the pandemic? Walang magbabayad sa family ko. Correct. And at least you have 6 years to think of how to recuperate, how to transfer abroad, how to make sure that everything's paid off. Kaya 6 times your annual salary. Why? Because your annual salary would have covered everything in a year. Ibig sabihin you're living within your means. If you're not living within your means, may problema ka. Kasi hindi ka kasya yung 6 years annual salary. I love it. Yan. Living within the means, no? It's like, again, preparation to prevent something Correct. to happen. I love that. And I really love to talk to you right now, but we don't have time. Correct. But don't miss this out because we're going to be having another session with Boss Jerome. And Yan. we're going to be talking about the technicalities. So, I tell you, if wala kayo, the moment that we're doing the video, especially in terms of technicalities, in terms of finance, I tell you, you're gonna be miss something in your life. And you don't want that. Bakit tayo mga Pilipino gusto laging nasa trend? Tayo mga Pilipino gusto laging nasa uso. And I tell you, hindi lang to trend and uso. This is something that you're gonna be learning and applying in your life every single day. So meaning to say, lifestyle boss, ang pag-uusapan natin. Mauuwi talaga tayo Technicalities, dyan. Oo. budgeting, data, etc. Pag-uusapan namin. Are you excited about that, boss? Nako, excited ako. Not because numbers to, and not because highfalutin to. Not because gusto mo mag-tissue at ipasok sa ilong dahil ludugo. No. I will be explaining this to you and I will be explaining it to everybody in a very layman term na kahit sinong tao makakasunod, makakasabay at makakaintindi. Ang ganda nun. Bilang typical Pilipinong ordinaryong katulad ko, Correct. naririnig ko ang usapang financial, usapang pera. May numbers pala, pero naiintindihan ko. Aba, gugustuhin kong pumunta dito, mag-i-stay na ako dito. Anong tawag sa podcast natin? Jerome Talks. Grabe, nakakatuwa. And that being said, thank you so much Thank everyone you. for being here. My name is Dino Sir, a financial planner at FWD, and this one is My name is Coach Jerome. I'm also a financial planner from FWD. thank you for inviting us. Thank you for listening to our podcast. And thank you for staying, and we're going to be seeing you on our next podcast.